Hi everyone, good evening. Just in time. Late ako ng 8 minutes. Good evening sa inyong lahat. Good evening, Good Ate evening po. Malen. Long time no si Ate Malen. Good evening, Anastasios Meneses. Good evening. And Pastor Bird, good evening sa iyo. Hope you're doing good. Uh, we're praying for you. Good evening po. Okay na, Pastor. Bionic man na ulit. Ano na lang. 1 to 10, mga 1 and 1.5 na. Ano yan, 6 million peso man na. Medyo nakakalakad na po. Nakakalakad na kayo? Apo. Tama-tama. At meron tayong may meeting tayo sa Sabado. Alright, so magandang gabi sa inyo. Pasensya na at ako'y late. At medyo binilisan ko nga ang pagdadrive. So, ayun. So, good evening. Let's start with our prayer request and praise report. So, who wants to start? Siguro, uh, Aldrin, take it away. At ikaw ang ano pala ngayon, ano? So, sige, ikaw nang magpaano. Ako na lang Sige po. mag-accept. So, nagawa ka na ba ni Briel na co-host? Ayan, co-host ka na, no? Di ko po alam, Yeah, Pastor. yeah, yeah, co-host ka na. Pwede ka na mag-share. Ayan. Okay po. Okay, go ahead. Okay, good evening po sa lahat. Um, Welcome po sa ating Upper Zoom prayer gathering. And today po is July 22nd. Let's start with our praise report and prayer request. So, mauna na po kami, Labs. Good evening po sa lahat. Prayer, praise report Praise po report. pala. Nagpapasalamat po kami kay God kasi po, na ayos na po lahat yung ni Allison. Kanina nagpunta na siya sa school, so nagbayad na po siya. Mhm. So, na po siya. And, nagpapasalamat po kami sa another year ng marriage po namin ni Alvin and Yes. sa another year ni Allison. Yeah. We're so blessed po, Pastor, kasi talagang yung hindi yung age ang yung tagal, Mm. kundi blessing na buhay tayo, na nagse-celebrate pa rin po tayo, Amen. na ginagay tayo ni Lord po. Mhm. And yun po, tapos Ayun yung nung Saturday. Kaya tayo maaga umuwi nung Sunday kasi nung Saturday, pina-repair, pina-maintenance yung car. Marami pong kailangan ipa-repair. So, yes, nung Monday, dinala po namin sa dealership yung car. Praise the Lord kasi po maraming major repairs na kailangan gawin and buti na lang po talaga nung binili namin yung car, mayroon po kumuha po kami ng extended warranty. So sasagutin po ng extended warranty yung mga major repairs. So Wow. praise the Lord. yung red car. So pati po yung rental car na gamit po namin sasagutin din po ng extended warranty. Wow. So praise the Lord po. So, anong kinuha niyong rental car? Binigyan po kami ng Buick na Envista. Oh, Buick malaki yun. Envista. Yung Parang malaki? din po siya. Parang trucks na bagong model po na 2026. Okay, okay. Si Kuya Manny tumatawag. Ayan. Link yata na. Tapos po, um, Send the link. Yeah, I'm sending the link. Go ahead, go and ahead. then may message po si Tita Amy. Kamusta si Kuya Alvin? Ito po, may message po siya. Basahin po natin. Kaya po. Sabi po ni Tita Amy, we just got home from the hospital. Successful angiogram and Yeah. stent procedure for Alvin. Thank God and thank you sa prayers po. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Yan. Binibiro ko siya ng Sunday. Sabi ko, I'll see you next Sunday, ha? Mm. So, okay, okay. Praise the Lord. Si George na lang. Bukas ata si George, eh. Yeah. Pastor, pinatatanong po ni Brother Manuel po kung nag-start na daw po kasi
parang wala po yata siyang na-receive na ano. Yeah. Sinend ko na yung link ngayon. Yeah, na-late ako kasi Thank you po. I came from ano eh, an event. So, kakarating ko lang. Si Brielle lang ano kasi nag-open. Sorry. Pero isinend ko na, kakasend ko lang ngayon. Thank you po. Yan. So Kasi kayo, basahin po ano natin. eh, ano na kayo eh, alam nyo na yung link talaga eh. So, yeah, go ahead. Go ahead, Aldrin. Sige po, basahin ko lang po. Welcome to Amy. Praise the Lord po. Thank you. Nabasa ko po na po yun namin yung ano, yung Mm, inyong praise report. Meron po kayong idadagdag, Tita Amy, na praise report and prayer request? ang prayer request ko po na kasi nga isang blockage pa lang na stent today. So Mm. meron pang isa na gagawin daw in the next few 1 month yata or almost 2 months ganyan. So ang prayer Mm. ko na sana maging okay din yung susunod na procedure. Yun po. And then praise report, yun nagpapasalamat ako sa Panginoon na naging successful po yung procedure ngayon. And salamat po sa mga prayers. Thank you po sa encouragement. Thank you, Lord. Yes. Sigurado yan. Okay na yan si Kuya Alvin. Thank you po. Then basahin po natin yung message po ni na Ate Faith. Praise report. Salamat po sa pag-iingat po ni Lord. Lumabas po result ng blood work ko. Bumaba daw po platelets ko, naging less than 500 na po. Praying po na magtuloy-tuloy na po ito. Nakapag-start na din po ako ng therapy sa wrists ko. Prayer request, healing po sa kamay ko at maka-schedule na po ng surgery si Hazel Asa po. Amen. Another praise report nga po pala, last Sunday was Brother Mark's first day sa Team Papuri. So it was a Amen. blessing. Natapos po niya yung 4 weeks of observation and 6 weeks of training. Amen. And praise the Lord dahil now ginagamit po siya ni Lord sa Team Papuri and he's Wow. inspiring our churchmates, his kids. Ayun po, sana po magpatuloy po and mag-grow si Brother Mark. Kasama po ang Team Papuri. And then, sabi po ti Pastor Bert, prayer request, pray for Joel Yabut from head injury and for his speedy recovery and healing. Ano po ito? And healing for young boy Derek from diabetes. Salamat po. Mhm. Okay, thank you po, Pastor. Kayo na po, Pastor, nagka-type po. Sige. Kinaka-copy paste Ah, ko sa ano. okay, thank you po. And then sabi po ng Advientos, good evening po, praise report. Naging maayos naman po ang infusion ni Vince kanina. Salamat po sa prayers. Amen. Prayer request, healing po kay Vince dahil masakit po ulo niya ngayon and restore his strength. Medyo nangihina na pa po siya from the treatment kanina. Thank you po. Okay po, pagpapray po natin, Sister May. Okay. Pastor Jeff, kayo po, may praise report po kayo, prayer request. Ako, praise report ko, kanina tinawagan ako nung founder ng church namin. Ayun kumbaga ano, parang reconnection, parang ganun. Siya yung founder ng church na pinanggalingan namin ni Pastor Sunday. Tapos he'll be preaching on Sunday, no? So ready na ako mag-preach on Sunday. Tapos kumbaga, sabi niya, gusto mo ako mag-preach on Sunday? Sabi ko, yeah, of course. Kumbaga, it will be an honor na kumbaga makapag-share siya, no? For the church to taste another flavor, parang ganun, ng Opo. salita ng Diyos. At yun din yun, nakilala niyo siya yung nag-pray sa akin nung 50th birthday ko. Kaya Jasmine, umanda ka na.
At mga, mga alas 8 tayo matatapos nito sa Sunday. Kaya, ayan, ano yun, siya yung ano namin, founder namin, si Pastor Ray. Yeah. So thankful ako doon sa ano, sa inoffer niya na ano at Okay. oh, at least kumbaga merong opportunity to bless the heart of people. Yeah. So, yun, syempre, ano pa ba? Minsan sobrang dami. Nalimutan ko na eh. Kumbaga, praise report, prayer request na lang. Ayun, praise report, no? Nag ano na pala ako. Nag-file na ako ng N400. Tapos, biometrics na ako ng August 5 yata, no? So, kumbaga parang, ano lang, parang kailan lang namumblema kami dati sa, ano, sa immigration process, no? Pero ngayon, talagang the Lord showed up, no? Hindi niya ako iniwan Amen. sa fire. No, kumbaga, kala ko masusunog na ako eh. Kala ko papauwi na ako eh. So, pero ano, kumbaga, niya ako, inalagaan niya ako talaga. And now, I'm able to understand no, yung mga madaming mga people who are, kumbaga, experiencing the same scenario na inabot ko. So, yun, para sa akin, praise report yun. So, yun, prayer request ko sana, Amen. ano na, ma-interview ako in the near future. At nililid ako ng Lord na to fortify our mission trips and our church planting kasi yun na lang ang kulang sa Book of Acts natin. Kasi yung plan ng church natin, kinopya natin sa Book of Acts. How the apostles of the first church did their ministry. So that's how we're doing no sa simbahan natin. And Mm. as a mission, kasi nagsimula tayo, connecting event. I'm sure inaabot yan nila Aldrin, no? Kasi halos nagsimula na rin sila sa simbahan. Kasi 2020, parang 21 kayo dumating, Drin, ano? Apo, So, apo. yeah, sina Aldrin yung unang blessing sa church na kakwentuhan lang namin sila sa patio eh. Sabi ni Jasmine, pinahamak niya yung asawa niya. Ayan po, marunong po yan mag-bass. Mhm. Ayun, hanggang ngayon, hindi na siya napahinga. Parang 5 taong ka nang tumutugtog eh, no? Parang, wala lang, Apo, parang, five ang sarap lang years. balikan, di ba, na how the Lord has blessed us, no? So we started with Apo. connecting event, tapos nag-evangelism tayo, tapos nag-discipleship na tayo, tapos nag-missions na tayo. Mm. Isa na lang, church planting, no? And then full circle tayo, yun. Ipapatupad lang natin yon hanggang sa maipasa natin yung simbahan sa mga younger generation, no? At kumbaga, masarap din madinig sa Panginoon na good job, no? My faithful servant. So, Praise the Lord. yun. Yeah, Pastor, eksaktong 5 years kasi po, I remember yung unang weekend na nagsimba po kami sa La Filnas, yun po yung after nung ng anniversary namin, tsaka birthday ni Allison eh. So, Oh, talaga magpa 5 years po talaga. ay, sakto pala ngayon, ano? Opo. I-celebrate natin yung sa Sunday. Balita ko, sa Sunday, may Kaya nga magkakatay po, ng ako pa po worship leader. Ah, magkakatay tayo ng 3 century tuna sa Sunday. At celebrate natin lahat ng birthday celebrants at mga anniversary celebrants, no? At saka syempre, si Pastor Ray, celebrate natin yung birthday niyan. Magpasalamat tayo sa walang sawa niyang Amen. paglilingkod, ano, pagpapastor. Kaya yung mga hinatid, sinundo ni Pastor Ray sa airport, yung mga kinaunselan niya, yung mga pinaghahanda pa kayo ng ano niyan, badminton at saka ng mga pickleball. Ganun kabait yan eh, si Pastor Ray, no? So, pakita natin yung pasasalamat natin sa kanya sa linggo at yakapin natin siya at magpasalamat tayo sa kanya. Ayun, thankful din ako sa lahat ng Amen. mga nakasama ko sa ministry dito sa La Filnas, no? Napakalaking blessing nyo, no? Yun, thank you. Amen. Thank you, Kuya Aldrin. By God's grace, sana po, if God willing, makasama din po kami either sa mission or church planting, Pastor. Yeah, church planting natin, ang nilagay sa heart. Kasi nung nasa eroplano ako, syempre, wala ka naman pag nagsawa ka ng matulog or manood ng video,
Siyempre, magpe-pray ka, kakausapin ka ng Panginoon. Talagang nilagay ng heart ng Lord sa puso ko na ano na kumbaga continue the mission kasi madami na be-bless. At tsaka mag-plant tayo ng church sa Pilipinas, not necessarily to be LA Philnas or owned by LA Philnas, but ano yung makapag-co-planting tayo sa kanila. Sakto yung mga graduates natin na tinulungan sila na yung mga nakapwesto ngayon ano. So talagang ganda ng mga ginagawa ng Lord. Makikita mo yung kanyang how he moves Tapos ah, mag-plant tayo ng La Filnas church naman within the San Fernando and Santa Clarita Valley, no? And I think it's high time for us, no? Kumbaga, kaya ang ano ko, ang na-envision ko na more workers will come. Kasi if kung walang workers, hindi ako mamumove up to do other things. Alam mo yan? So, kapag dumami yung workers, so we can do a lot of things, no? Sabay-sabay yan, simultaneous. So, yun, exciting ang future ng ating Amen. ministry. Amen. Okay po. Tuloy po natin. Sister Flair, meron po ba kayong prayer request and praise report? Praise report and prayer request. Hello, good evening po sa lahat. Evening po. Opo, nagpapasalamat po ako at I'm able to attend the prayer meeting tonight. I'm also thankful for our church because alam ko na buhay ang Diyos sa ating church Amen. with all Amen. the yes, amen. And I praise God kasi nakikita ko nagmo-move ang Lord sa ating church, no, especially with these mission trips at saka yung mga connecting activities natin. I praise God also in my life. Kami ni Zoe ay nasa different phase ng aming buhay. Hindi ko ma-share pero malaking blessing po yung natanggap namin this Amen. year. Amen. And I praise God for that. I'm also thankful kasi nakauwi na po safely yung pinsan ko. Yung pinsan ko po kasi na yun, very close to my heart. And nag-enjoy sila dito sa Amerika. So they have safely went back to the Philippines. I'm also glad na nakabalik na si Zoe from her work. So meron siyang ipon para sa kanyang allowance. Praise God. Wow. Praise the Lord. Paggastos niya. I'm thankful for the Lord for that. Tapos nakaipon na rin ako ng konti for her down payment for her tuition fee. Amen. So my prayer request for this week lang po siguro is yung preparation ni Zoe for schooling. Schooling starts at August 22. And then I'm encouraging her to take the certificate of yung CNA, parang katulad ng ni Janelle, yon. So sabi ko sa kanya, gawin niya rin yon. So yun po yung ko sa kanya. Magkaroon siya ng motivation to do it. So yun lang po yung prayer request ko. Thank you. Amen. Amen. Alam mo yung madagdagan ko lang yung sinabi ni Ate Flair, yung mahal tayo lahat ng Diyos, no? Pero may extra, ano siya sabi ng Bible, meron siyang extra care for those people who are broken-hearted, single parents, mga balo, alam mo yun, mga elders, yung mga kumbaga, hindi siya, kumbaga, in a traditional way, no, ng family. Pero, kumbaga, may extra ano siya dyan extra care, extra blessings, saka talagang kumbaga hindi niya pinababayaan, no. So ako nakikita ko kung how the Lord is moving sa life nila. So I'm very very blessed and happy for you guys. Yeah. At saka Aldrin, last na lang. Daldal ko, no. Apo. yung last yung Alab retreat. Grabe 'yon. Apo yung Alab retreat. Oo, super nakakapagod pero super masaya. At saka nakaka-bless. Kumbaga, ang ganda kasi nung setup dahil para siyang Big Brother house. Alam mo yun, nandun sila sa isang area, sa kanan babae, kaliwa lalaki, kanan babae. Tapos magkatapat lang yon. Yung gitna nun parang kainan, tapos yung dulo parang worship area. So, alam mo, may billiard table. So, parang ang bilis ng oras kasi parang sarap ng feeling na nasa isang malaking bahay kayo. Tapos,
kwentuhan, tapos activities, may mga games sila, tapos may teaching, tapos may sharing. So, kumbaga parang mas naging extra close yung mga bata at saka nakita natin na kumbaga talagang kinatagpo sila ng Panginoon. No? So nagpapasalamat kami sa mga nag-organize noon, no? Sa mga pastor, sa mga lahat no nagpagod doon, yung mga committee doon, no? Tsaka yung mga nag-share ng blessings nila para may sa katuparan yun, no? At saka yun, meron tayong, kumbaga, ang target natin is yung number na pumunta doon, it's just a fraction, no? Mas malaki yung target natin and expectation. Pero okay lang, hindi natin na-reach yun. Pero yung Panginoon, nandun siya, nasa bundok siya. So, sabi ko nga, ang challenge ko dun sa mga bata, let's do this again. Alam niyo yun. And let's keep on inviting. Kasi importante consistent tayo. Kumbaga, basta ang pagkain nasa table. Kung may gustong may kumain, di kumain. Kung ayaw kumain, di wag. Parang ganun. Pero ibig sabihin, dapat available tayo. Nagluluto tayo palagi. At ilagay sa table yung pagkain para may pwedeng kumain kung sino gusto kumain. So next time, siguro, we will be more prayerful. We will be more prepared and everything. Naman, kahit ganun lang uli yung dumating, still, naramdaman namin yung Lord, babalik siya doon, nandun siya, yung Holy Spirit. At saka, syempre, iba pa rin kapag na-serve natin yung talagang tina-target nating market. No? Kasi malaki yung, natin malaki yung population ng young adults natin So, that's why we put up that kind of retreat. No? So, in the next month siguro, in the future, anin tayo. Kumbaga, isi-set up ng Lord ng mas maayos at mas maganda. So, kaya thankful ako sa mga nag-work hard, no? Kaya lalo na sina Allison, sila CJ, talaga namang napagod talaga sila, no? Sila Tyron, no? Sila Pastor Cled, no? Si Pastor Bong talaga na nandun siya at all throughout, no? At kahit inainitan at nilamig na siya doon nakangiti pa rin. So, thank you sa inyo lahat. Amen po. Mhm. And Tita Fepot, meron po ba kayong praise report and prayer request? Good evening po. Good evening sa lahat. Praise report ko lang po. Okay yung mammogram ko, normal pa rin. So I thank God for that kasi yan ang parati ko wino-worry. So I thank God. Tapos kanina na-interview na po ako ng access uli evaluation for the renewal of my transpo. Yun po, ang prayer request ko na sana naman po habaan nila yung extension ng expiration ng access card ko, transpo. At saka bukas po may schedule akong appointment sa oncologist na sana po yung result ng blood test ko okay pa rin and everything will be okay, normal. At yun po, good health pa rin po sa aking pinakamamahal na apo. Yun lang po, thank you. Mhm. Amen. Thank you po, Tita Pepot. May message po si Tita Malen from Mary Ann Anderson. Please let PJ and Sister Minnie know that Edwin and I are so grateful and thankful for leading the prayers and blessing Edwin on his 80th birthday. Their presence in spite of short notice is much appreciated and a blessing to all. To God be the glory. That's her message. Amen. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Thank you po. Sarap ng food. Okay po. Tumako na po tayo sa devotion po natin, Pastor. Yes. Ikaw na mag-share o ako? Sige po, i-share ko po yun. Sige. Okay, window. So, ayan po, nakikita niyo po yung screen ko po. Amen. Okay po. So, let's start po with a prayer. Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God, for tonight. Thank you, Lord God, that we have this freedom, Lord God, to gather and pray and connect with you, Lord Jesus, Lord. And thank you, Lord, for all the praise reports that have been shared.
And also for the prayer request, Lord God, that we know that you heard and you will answer, Lord God, in your perfect time. And Lord, as we discuss your word, Lord God, may it bear fruit, Lord God, be planted into our hearts, and that we may apply it, Lord God, in our daily lives, and may it help us to grow spiritually, Lord, and um, help us, Lord God, to focus on you, and just know more about you and your word, Lord God. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay po. So, the verse that we're going to discuss po is from Jeremiah 31:25. In the NIV version, it says, I will refresh the weary and satisfy the faint. And then in Jeremiah 31:25, sa MSG version naman, yung message version, in translation, it says, I'll refresh tired bodies, I'll restore tired souls. So this is God, no, who's um who's comforting the people of Israel in the Old Testament. So, and we will be getting to that part, ang observation. So the context is found in the book of comfort, which is Jeremiah 30 to 33. So this verse was spoken to the Israelites who were facing the trauma and exhaustion of the Babylonian exile. So God reassures his people that their judgment will eventually give way to grace. So if we go back to the previous chapters of Jeremiah, the people of Israel were under the Babylonian Empire. And then they were exiled. Kaya the Israelites, they faced a lot of trauma, exhaustion, and God wanted to comfort them. Kaya pinadala niya si Jeremiah to send this message that God is reassuring that the Israelites will eventually get through that situation. And then the action dun sa verse naman, makapansin natin, that God promises two things, which is to satisfy or to fulfill a desperate need or put an end to the thirst, and to replenish, which means to restore to full, like refilling a dry vessel. So siguro you can imagine, di ba, they were under the Babylonian Empire, so probably they became slaves, and then now they get exiled, and they're weary, they're anxious, pero God is promising them that He will satisfy their hunger, their thirst, their needs, and He will replenish, i-restore niya sila, 'di ba? To to His promises to His people. So interpretation, uh, the first one is divine empathy. God is not a distant, passive observer. He recognizes when his children are completely drained. The term translated as refresh means to bring back to life or rejuvenate. So it's reminding us na si God, hindi siya yung nakatingin lang siya or na wala siyang ginagawa. He knows he knows our situation. He knows the season that we are in. He know what we are feeling in our current season, no? So hindi siya yung akala natin minsan na natutulog ba siya or hindi ba siya nakikinig, wala ba siyang pakialam. No, he's a loving God. He knows what's happening, and he has a plan to refresh us and to rejuvenate us. So so we all know that the whole Bible points to God, to Jesus Christ. Even the Old Testament points to Jesus. So yung second interpretation is the new covenant. This passage looks forward to the new covenant. It points to a time when God will not only physically restore his people, but will also offer an eternal spiritual rest. So sa Matthew 11:28 it says, 'di ba, yung come to me all who labor and who are heavy laden, and I will give you rest. So yun yung maging ultimate fulfillment later na echoed by Jesus in the New Testament. So it's just reassuring lang na God is always there, that Jesus is our source of rest, our source of strength. And yun nga, we may be tired, we may be feeling weary, 'di ba?
pero Jesus is always there for us. So application. So first is acknowledge your weariness. Instead of working endlessly in your own power, honestly bring your fatigue to God. So dapat di tayo umasa sa sarili nating kakayahan. We need to acknowledge that we are weak, but siguro in a situation or in a season na where we feel that kaya natin to. Parang may pride tayo na I can handle it. I can do it by myself. Pero we need to acknowledge na it's much better to trust in God and lay it in His feet and admit that we feel depleted, we're burned out or tired. Or minsan if we feel grief, we just lay it in God's feet and He will take care of us. So next one is trust in future hope. Just as God promised the exiled Israelites that their sorrow would end, you can trust that He will supply fresh fuel for your dry spirit, turning your mourning into joy over time. So just like the Israelites in our whatever situation we're in, may it be we're feeling hurt, we get heartbroken, or we need financial breakthrough, or we feel disappointed in something, in our work, in our maybe family, or even in ministry, we just have to trust God that He will supply yung yung uh, yung energy to fuel us with a refreshing yung kanyang source of power, 'di ba? Yung sometimes we feel dry and weak. We just have to trust in God that that this is just a season that will come to pass and God will sustain us. And He's always faithful. Nandiyan lang siya. He will continue to get us through any situation. So yung ating questions for discussions tonight. So we have three. You can choose whichever. So number one, what daily habits drain you and how can you pivot to be fed by His word? Number two, where in your current season of life do you need to surrender control and let God refresh you? Number three, how does recognizing that God sees your fatigue change the way you carry your daily burdens? So I'd like to share the reason why I chose this verse. Kasi ito yung devotion namin ni Jasmine yesterday eh. It was about this verse. And it was like God was reminding us na this season kasi I'd like to share na ano na lang it's real talk is it's sometimes very overwhelming, physically draining, mentally draining as well. This past week, 'di ba, yun nga sunod-sunod yung schedule sa Papuri, and then yun nga yung last weekend nga lang I was a musician, a director and co-lead all at the same time, and then this week naman ayun nga worship leader, and then ako yung devotion today, and then yun nga nasira the car had so many repairs, but praise the Lord because God is sustaining us. And then si Allison needed yung last term niya needed kasi hindi na fully hindi na siya fully covered ng FAFSA, so we had to put out money out from our own pocket. Pero God is still good because He provided. And then yun nga it was sunod-sunod yung mga activities and celebrations, like it was our anniversary, birthday ni Allison. So it was just overwhelming na sunod-sunod mga kailangan gawin, and it's just physically draining and mentally draining as well. Nakakapagod lang. Pero parang this is a reminder that God is our source of strength. He sustained us. Kasi if we go back, there was a season when we were dry and we prayed to God na, oh Lord, ibalik niyo po ako sa ministry. Lord, I pray na yung family namin would serve in a church. Or I prayed na we would have jobs. We prayed that yun nga, our children would also serve at church. We prayed that na tumagal kami mag-asawa at we would celebrate more birthdays and more. We've been praying for those and God has answered, and we just have to sometimes be grateful, focus on
the good things that God has done, and be grateful and be thankful, and glorify Him, because He did answer all our prayers, and He is so loving talaga na before, if we look at our past, no, we didn't know what to do, um or we didn't know kung anong direction, saan kami dadalhin ni Lord, especially during the time when I got Jasmine pregnant. It was a confusing time of my life. Pero praise the Lord, now we're all here. We're all serving God. We're all growing in Christ. And ganun talaga my previous pastor would always say, for every blessing there's a burden. Pero these burdens that we carry now are good burdens that we carry, because we know that God is there. We just trust in Him that all of these na burdens, kasi you have to work also, di ba, sa ministry. You have to plant seeds and let it flourish, and that God continue to make it grow and bear fruit someday. So yun yung gusto ko lang i-share. Na even though you're tired with whatever season you are in, being a family man or family woman, a career woman, a career man, or being a minister at church, God is faithful. Just trust in Him. Let's just continue to do His work faithfully, and He will be faithful in providing us strength. And yun nga, that's like what we discussed nung yung last Sunday, and nung devotion din namin, na let's not lose that zeal, let's not lose that fire. Let's just keep on putting oil on that fire for it to continue to burn, and fan that flame, 'di ba? Let's not give up and continue to do God's work. Even though if we're tired, God sees it, and He honors it, and He is he I think he's proud of us if we continue to be faithful sa ating mga dapat gawin, especially sa ministry. So yun po, Pastor. Thank you po. Amen. Ako naman, sasagutin ko yung number 3 din siguro, yung how does recognizing that God sees your fatigue change the way you carry your daily burdens. Sa akin kasi, being a minister, more of yung ang mahirap yung ano, although sanay naman ako, kumbaga yung training na binigay sa akin ng Lord, hindi ko alam in preparation din pala sa shepherding career. Kumbaga, pero yung mental fatigue ba, yung emotional fatigue, yung ganun. Although physically fatigue, halimbawa, nag-mission trip ka, grabe talaga yun, yung physical fatigue, no? Lalo na may iniinda ka, masakit yung tuhod mo, yung babiyahe ka ng pagkakalayo-layo mga probinsya, mga ganun. Tapos, wala ka sa comfort zone mo, syempre. So, namamahay ka tuwing iba yung tutulugan mo. So, yung mga ganong klaseng fatigue, parang napaisip ako dati na, pwede naman siguro ako na okay na yung church, healthy naman. Pwedeng cruise control na lang siguro, alam mo yun, para wala na ako masyadong stress sa buhay. Pero yun nga, nung last na kinonfront ako ng Lord, na parang hindi kita tinawag para mag-cruise control. Alam mo yun, yung parang hindi yan yung excellence ko. Hindi yan yung gusto ko sa'yo. Kasi may plano ako before. Na-share ko na yun sa board and pastor. Sabi ko, nako, wag muna tayo mag-mission trip. Sabi ko. Kasi may General Assembly. So, para di tayo mapagod. Pero, kumbaga, parang sinabi ng Lord. Yun nga, kasi since pinag-aaralan natin si Paul, parang sobrang tinamaan naman ako kay Paul. Hiyang-hiya naman ako. Mamamatay na lang nag-i-encourage pa. Alam mo yun, nagme-minister pa. Tsaka nung time niya, na-shipwreck siya, na-snake bite siya, ang dami niyang pinagdaanan. Wala yung pinagdaanan ko. Naka-aircon pa akong eroplano, naka-aircon na sasakyan, di ba? Parang ang layo-layo, pero umaangal ako. Parang ganun. So, kumbaga, yung kapahingahan din ng Diyos, pinaramdam niya sa akin. Sabi niya, yung, yung paghihirap kasi, part yan ng ng panawagan mo, kumbaga.
hindi naman nag-cruise control si Jesus nung pumunta dito, eh, 'di ba? So, yung isang bagay na pinaalis na sa bokabularyo ko na hindi kita tinawag para mag-cruise control. Tinawag kita na isagad mo, no, yung leadership mo. Bigay mo ng todo, no, para maging pamantayan ng mga nakakabatang henerasyon na susundan nila para yung excellence ng Panginoon talaga at least kahit papaano eh makaabot tayo ng kahit konti man lang, 'di ba? So, yun. Kaya redirection, papamiting ako sa board and pastors ulit in the near future. Tapos pinapakausap sa akin ng Lord ang daming nakalinyang trabaho kong gagawin. Pinapakausap sa akin ng Lord per ministry, no? I-share yung kanyang direction, yung vision. Kasi mas nakakatakot naman kung walang vision sa pastor yung Panginoon, di ba? Parang hindi siya kinakausap. Ibig sabihin, parang parang bahala ka na sa buhay mo kung anong gusto mong gawin. Pero, yun nga, even yung pagkausap, yung sinabi sa akin ng Lord na ah, kausapin mo yung mga young people, yung mga ganun, especially halimbawa yung mga kumbaga ah, in the future might be probably uh, considering marriage, mga ganun. Kumbaga pati yun na dinitali sa akin ng Lord, no? Pinapa-calendar niya, kailan ko gagawin, alam mo yun. So, kumbaga pag iniisip ko pa lang, parang mentally fatigue na ako, no? Pero, kumbaga parang, tapos I preach 53 Sundays in a year, 52, 53. So, yung, ang ganda lang nung parang binigyan niya ako ng break this this coming Sunday, no, parang talagang pinadala niya na eto muna pagpipreaching ko para mas makita mo yung kasi ang kulang sa akin yung ah, makaupo ako as listener and as participant or attendee para makadiskarte ako ng panibago pang mga strategies. How can we improve our church? Kumbaga hindi ko masyadong magawa yun eh. Kumbaga ako kasi yung preacher. Kumbaga gusto ko kasi siyang makita yung perspective na ako yung nakaupo. Na-experience ko na paano ba ako a-attend sa simbahan ko. Parang ganun. Sa simbahan pinapangunahan ko. Hindi ko simbahan, pero simbahan pinapangunahan ko. So, yun yung kumbaga pinakita sa akin ng Lord lang. Natutuwa lang kasi sobrang supportive sa akin ng Lord na kapag may pinapagawa sa akin, bibigyan niya ako ng assistance agad. Papadala siya ng tao, papadala siya ng sitwasyon, papagaangin niya yung kalooban ko, di ba? Plus pa yung mga mental fatigue na kanina kakwentuhan kami, may kakwentuhan ako na taga New Hope. Sabi ko sa kanya, alam mo, kung gusto mong, halimbawa, sa lahat, no, sa buong mundo, kung gusto mong saktan ng isang pastor, umalis ka ng simbahan, di ka nagpapaalam. Sigurado. Talagang biyak ang puso ng pastor nun. Talagang, kasi parang, alam mo yung, in-explain ko sa kanya, parang anak mo na naglayas. Ganun yung pakiramdam. So, imagine mo yung emotional, mental fatigue nun sa isang pastor. Parang ganun. So, pero yung Lord nga, nakita ko na how He assist me, continue to assist me, parang ganun. Tapos pinapaliwanag niya sa akin lahat ng bagay. Tinuturuan niya ako about humility, yung mga ganun. So, na-appreciate ko yun. No? Kumbaga, sabi ko nga, wow Lord, nagmamature ako. Thank you. Parang ganun. Kumbaga, parang doon ko nakikita yung friendship din sa Lord eh. Na parang, kumbaga, ang lapit niya lang, alam mo yun, na tinuturuan ka kung paano gagawin. Kasi, mahirap talaga siya eh, na kapag di ka umiyak sa Panginoon, walang magtuturo sa'yo kung paano mo gagawin. Kasi tandaan nyo, madaling magpatakbo ng kumpanya. Kasi pag kaya nagsara, natalo lang pera. Pero kapag gumuho yung mga buhay at mga pamilya, mga tao, puro kaluluwa yan. Nasa kamay mo lahat yan. Kumbaga, responsibilidad mo sa Panginoon. Napakalaking, napakalaking responsibilidad ng spiritually. So, hindi siya biro, no, na magpastor ka. Parang ganun. So,
yun, kumbaga, para sa akin, importante na nakatap tayo lagi sa power ng Lord, no? By praying, devotion, at saka pray lang ng pray, no? Kahit minsan, kahit nasaan ka, no? Lalong-lalo na pagpapahalaga dito sa upper Zoom, no? Mag-pray tayo. Kaya kanina, mamadali ako eh. Kumbaga, gusto ko kasing maka-join talaga, no? As much as possible, gusto ko ako yung nangunguna dahil responsibilidad ko manguna eh sa panalangin eh. Hindi ko matuturuan manalangin ng simbahan kung hindi nila ako nakikitang manalangin. Alam niyo yun? So, yun yung ano ko yun eh. Kumbaga, sa lahat ng simbahan, wala akong nakikitang senior pastor na nangunguna. No, kadalasan pinapasa sa assistant pastor, no. Pero ako, magde-develop ako ng mga prayer warriors, pero gusto ko ako yung manguna. Nandun ako. Kahit hindi ako yung nagli-lead, pero nandun ako. Kasi pag nandun ako, gagayahin ako ng tao eh. Doon pa lang makapag-disciple ka rin, matututo sila eh. Di ba? So, kasi ibig sabihin, pag pinagpapahalaga mo yung prayer, pagpapahalagahan din nila dahil natututo sila sa iyo. So, bilang leader, malaking bagay sa atin yun eh. Natandaan natin lahat ng ginagawa natin, sinusundan lang ng sumusunod sa atin. So, yun. Ah, sobrang thankful lang ako sa Lord. Gusto kong i-acknowledge lang talaga siya sa buhay ko dahil how he kumbaga how is he forming me, kumbaga parang total darkness kasi na Lord, anong next gagawin ko, hindi ko na alam gagawin ko. Kasi alam niyo po, pag nagpapastor ka, parang ka naglalaro ng chess. Yung kailangan alam mo yung next move mo para hindi ka matalo ng enemy. Alam mo, parang lalaro ka ng billiards. Hindi lang importante ma-shoot mo yung bola. Kailangan yung pamato mo nakatutok sa susunod mong titirahin. Ang tawag doon ay pahanda. Parang ganun. Or alam mo mag-blessing. Parang ganun. So, ganun din eh. Ganun din yung pagpapastor. No? Kumbaga, dapat talaga isasalalay mo sa kapangyarihan ng Panginoon. Pag sarili mo lang, wala, tutumba ka talaga. So yun, Alvin, thankful lang ako no, sa Lord na na-experience ko yun sa buhay ko to. Thank you, thank you. Amen. Mm. Yes, Pastor Jeff. Yes, nakaka-identify din po mga leaders, especially lagi po tayong nakikita ng mga kasama natin. So we have to Mm. set the example. Yeah, yeah. Kaya ako, very blessed ako na sa mga workers natin, mga leaders. So they come on time, they come early. Kita mo talaga, no? Prepare talaga sila. Seryoso sila sa paglilingkod. At saka, hindi lang yun, hanggang sa matapos. Yung ano, yung hindi nga service eh, yung fellowship hanggang 9 o'clock, kita mo talaga sila na they're very supportive, yung mga pastor natin, alam mo yun, talagang hinihintay pa yan, yung mga nagbabasketball, kumbaga, nagluluto minsan, katulad sa Sunday. Ganun, kumbaga, basta ramdam mo eh, ano yun, alam mo yun, yung nakakapagod siya physically, pero alam mo yung may dalang saya eh, na hindi ma-explain eh. Alam mo yun? Honestly, ako pagka nasa church ako every Sunday, para sa akin na it's a taste of heaven. Yung from the start na sinabi ng worship leader na tayo po yung magpupuri, ready na ba kayo? Wala na. It's a taste of heaven na sa akin yun. Hanggang sa hanggang sa courtyard, kumakain, hanggang sa yung makita ko lang na ngayon, yung usong-uso ngayon yung pickleball eh. Kita ko, grabe, tatlong tatlong court yung sineset up nila. So, ano yun, apat yun. So, 12 kaagad yung naglalaro, sabay-sabay. Plus, makita mo bata, matanda, alam mo yun. So, parang, ang saya lang nilang tingnan. Parang, Ako po, lalaki, babae, oo, walang lahat ano po eh, di ba? naglalaro. Kasi, ewan ko, sa church pa lang natin yung ganyan. Kasi sa ibang church, yung matatanda, sama-sama sila. Yung mga kabataan, sama-sama sila. Dito, walang age eh. Tropa lahat eh. Kapag, alam mo yun, nakipaglaro yung bata sa matanda, yung matanda sa bata. Alam mo yun, kahit sa basketball. Alam mo yun, yung ganun lang. Kasi kung ako, pupunta sa church, ma-attract ako eh. Bakit ganito yung samahan nyo? Bakit ang saya-saya nyo? Di ba? So may pinagmumulan ng saya. Alam mo yun, kumbaga, siyempre, yung pag-ibig ni Kristo. So, yun, para sa akin, ito yung pagod na, ano eh, na
ang sarap-sarap ng pakiramdam. Kasi 'di ba tayo naman napagod naman tayo para kumita ng pera, hinahabol natin, 'di ba? There was a time nag-Uber ako 12 hours, mga ganun. I mean, pero iba tong saya na to eh, na nararamdaman. Yung mga pagkakataon sa buhay ko, nagtatrabaho ako mula umaga hanggang umaga, alam mo yun. Pero pagod ako nun, pero dito pagod ako, pero mas masaya ako dito eh. Kumbaga, kakaiba siya, di ba? So, Amen. yun. Opo. At saka, ano, ah thankful, thankful ako, tsaka thankful din tayong lahat. Marami tayong, busy tayo. Di ba? Yes. Kumbaga, kasi, di ba, parang ang dami nagsabi sa akin, lalo sa Pilipinas, no nagkanda kami missions, di ba? Nakikita nila tayo sa ano, sa Facebook eh. Tinatanong nila, binibiro nila tayo kung nagpapahinga daw ba yung church natin, di ba? Parang mayat-maya daw, ang dami daw ginagawa, ang daming gimmick, daming or events or whatsoever, di ba? Pero masaya ako, busy tayo kasi hindi naman ginagamit ng Diyos sa mga idol eh. Di ba? Yung mga tamad, di naman ginagamit ng Lord yun kasi tamad din eh, walang ginagawa eh. Pero tayo, magsisipag tayo sa Panginoon. Kaya nga natin magsipag para kumita ng pera eh, di ba? Pero ito, para kumita ng kaluluwa, soul profit to eh. Mas magsipag pa tayo na magsipag. Kasi that is building treasures in heaven eh, di ba? Na kahit nga yung mga moths or vermins, hindi niya magagalaw, di ba? So yun lang. So, Amen. daldal ko na Aldrin, ikaw na. Okay lang po. Tsaka po importante din po yung pastor yung ano yung encouraging one another kasi nga there are times na may seasons na we feel weak, we feel like Oo. we're drifting. Pero praise the Lord, we are encouraging one another para po mas lalo tayong ganahan mag-ministry. So yan po, pastor. Mm. Thank you po. Ang nakakatuwa yung ano eh, yung recent na mga pangyayari. Kumbaga parang na-encourage yung bawat isa. Nakikita ko kasi nag-encourage yung bawat isa. Alam mo yun. Siyempre, minsan may problema, pero nakikita ko yung mga workers natin, how they encourage one another. Alam mo yun. Na talagang, let's continue, kumbaga parang, ah, kumbaga alam mo na pinangunahan ng Espiritu ng Panginoon. Di ba? So, yun lang. Thank you. Sige po, read ko na po yung mga message sa chat. Sabi po ni Ate Faith, number one, demands of having a new baby, yung pumping every 3 hours, giving him a bath, laba, prep ng food, hugas and sterilize. Tapos super likot na po ngayon at nagde-demand na. Pero kahit nakaka-drain, grateful kami sa napaka-poging blessing na ito. Amen. What I do po is to pray every opportunity na meron and do my devotions and worship sa umaga while pumping milk or ha- habang parang putol yata. Pumping. Okay. Breastfeed. Mm, tuloy po natin kay Sister Mai or Brother Vince. Number three, question po. Knowing that God sees us in our fatigue reminds us na hindi po tayo nag-iisa sa ating mga burdens at mga pagsubok na dala natin sa buhay. Like kanina after Vince's infusion, ayaw niya matulog at magpahinga dahil natatakot daw siya gumising baka di na naman daw niya magalaw mga paa at kamay niya. Parang na-trauma talaga siya every time may treatment schedule. But just prayed and encourage him. The Lord has always been faithful. Kaya ayun po, natutulog po siya ngayon. Amen. We can always choose to let our burdens or problems be an opportunity to trust in the Lord. For in our weakness, God's strength is perfected. Praise be to God. Salamat po. Amen. Thank Ayun you nung po. Sunday eh, ang lakas mag-pickleball ni Kuya Vince eh. Kita ko. So, malamang yan, next Sunday uli, papapawis siya. So, tapos na yung phase na yun. Kumbaga, tinapon na ng Lord yun sa arid places at kinlaim na ng Lord ang complete healing sa kanya. Amen. Yes, we believe in that and claim it in Jesus' name. Amen. 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 Kaya po, Tita Malen, meron po kayong gusto pong i-share or ita-type nyo na lang po ba? Wala na po akong gustong i-share. Na-share niyo na pong lahat. Ang burdens na we all give to the Lord. Thank you po. Thank Uh, you. Sister Flair, kayo po. Sa akin po, I like to answer number 3.
Yung pag nakita ng Lord yung fatigue natin or tiredness natin. Kasi sometimes we measure ourselves with our performance. Pero when we believe that God sees our fatigue, that we're tired, that we're weary, nawawala yung guilt na I need to perform. Nagiging, Lord, I surrender. Or Lord, na kunwari, magko-collapse ka na dahil sa sobrang hirap. Pero wala nang guilt kasi alam mo nandun yung God to help you out. And if I am able to see God in my weariness, I can be more honest to God. Kasi pagka hindi ko inadmit na nakikita ng Lord yung heaviness na nararamdaman ko, parang ang feeling ko, nako kung naging mas faithful ako sana, kung naging mas prayerful ako, kung naging mas disciplined ako, siguro hindi ko mararanasan tong burden na to. But we are in an imperfect world, so wala namang hindi tinamaan ng burden eh. So lahat tayo vulnerable to that. But being able to see that God sees you through, it makes you able to say na, Lord, in the next few hours, ikaw naman, hindi ko na talaga kaya. So you can be truly honest to God. Amen. Iyon po yung nakikita ko doon. And then, kasi tayo parang oriented tayo na, if I do more work for the Lord, parang the Lord will reward me. Pero, ang sabi ng Lord sa word niya sa Matthew is that, draw near to me when you are weary, di ba? So, kung pagod ka, dapat nga lalo tayong tumakbo sa Lord eh, di ba? Siya yung ating kayoke. I mean, like, if we are working, and then there is someone much stronger than us, helping us with that work that is heavy, it becomes more easier. So, I think if we see God as someone, not judging us, but more of someone who would help us, then if I see my God in my weariness, it seems more easier, no? We are able to live in this life. Siguro yun lang po yung sa akin. Amen. Ganda naman nun. Yeah, parang ano lang, it reminds me of the parable of the talents kasi nga God is entrusting you with more. So, kumbaga alam niya yung kakayahan mo eh. So He's giving you more dahil alam niyang you can multiply it eh. So if God has given you little, then that means God doesn't trust you that much. So praise the Lord that we have so much in our plates that God is trusting us that we can multiply yung ministry natin, yung discipleship natin, and yung family natin kaya nating i-handle. So praise the Lord sa blessings. Tsaka ang So ganda let ng yung maging honest, yung sinishare ni Ate Flair, maging honest ka sa Lord, di ba? Parang, hirapan ka, sabihin mo sa Kanya, di ba? Tsaka, siya mismo yung magpapacify ng heart mo. Di ba? Siguro nasa Amen. stage tayong lahat ng gano'n na matutunan na hindi naman to pabibo lang eh. Di ba? Parang gusto natin maglabas ng resulta. Parang gusto natin sa eskwelahan na 95, 99 yung score natin. Kumbaga parang gusto ng Lord, magandang resulta mo. Pero at the same time, okay kaya kasi He can take care of you. Di ba? Yung sa mga weariness mo, yung mga fatigue mo, kaya kanyang i-pacify, kaya kanyang bigyan ng relaxation, bigyan ng, yung comfort, yung mga ganun. So, ganda ng Amen. scenario ni Ate Flair. Yeah. And also we need to Pastor, then let go of our pride na kaya ko to, ako na lang Mm. gagawa. We need to acknowledge na, ay Lord, di ko to kaya. I just surrender it to you. Pero Mm. that doesn't mean na we need to do nothing. Kasi Yeah. God still wants us to partner with Him. God still wants us to be a participant din sa ministry niya or sa work niya. Mm. He just wants us to be dependent sa kanya, not rely on our own strength. Yun yung So, nakakatakot pagka na-convince ka ng enemy na just to do nothing. mhm. Kasi, alam mo yun, wala na, hindi mo na nagamit yung gift ng Lord sa iyo. 'Di ba? Amen. Kasi naniwala ka na just do nothing kasi nakapagod naman 'yan. Tsaka madami ka na namang ginawa eh. Okay na 'yan. Mag-relax ka na lang, cruise control ka na lang. Papitik-pitik na lang, parang ganun. Pero Mm. alam mo 'yun, 'yun yung naging downfall ni David eh. So, baka mas delikado 'yun. Mas maganda yung
yung busy ka, tapos yung kalakasan na hinahanap mo, pinusupply ng Panginoon. Di ba? Amen. Amen. Mm. So I have a question. Opo. I don't know if we have time, but I want to ask you this question. Maybe you and Aldrin can answer this. So granted, yes, everything all of you said were true. You know, the burdens that we feel. Yung sinabi ni Sister Flair was very beautiful. Yung sharing mo was wonderful. Aldrin's, si Aldrin yung sinabi niya on her experiences here, her day-to-day life, and all this business. Pero wouldn't you, I don't know if you're going to agree or not. I mean, Mm. we are in a place where we have that opportunity to do the work. Lahat ng sinabi ninyo kanina, Mm. you know? Yung mga mga Christians, let's say for example, those in Africa, Mm. those in places, in Nigeria, in Albania, Mm. they're all Christians that believe in Christ, and yet, they cannot do things you just said na ginagawa natin dito. Mm. So how would you connect that with God's how do I say that? With God's grace that's He's providing to us that we are so believing into right now. Mm. And those people who are also of the same faith like us, and yet they cannot do what we're doing. Mm. That incapacity siguro ng result now what we are doing is kumbaga byproduct yan ng long-standing na minana natin in terms of Christianity. No, sa ngayon, as per statistics ng Church of the Nazarene, ang one of the fastest growing at in fact possible na sila ang maging largest kasi biglang increase talaga yung South tsaka North Africa in terms of attendance and everything. No, itong continent na to. Kumbaga, makita mo yung how the Lord is moving, no. Um kumbaga they also have their time, no. Parang tayo, hindi naman tayo nagsimulang Kristiyano sa Pilipinas, no, hanggang sa dumating yung mga Espanyol, hanggang sa na-experience natin nung 1800 yung Protestantism. So kumbaga we will have our time kumbaga as kagaya nila, they will have their time, no, pero it doesn't mean that the Lord is late or whatsoever. Now sa ngayon sa statistics, ang projection nila magiging minority na ang white United States pagdating sa Church of the Nazarene na. So ma-overshadow sila ng South America at saka ng South and North Africa. So even ang Asia Pacific lumalaki na rin. So ano ibig sabihin nito? The Lord is faithful, no? Kumbaga doon sa kanyang panawagan na ang gospel ay may spread throughout the world bago dumating ang second coming. No, meron tayong mga timeline lang na nilalaruan na maaring, for example, ang church natin, we can produce this kind of effect, no, or effort or results compared sa isang maliit na simbahan sa South Africa or North Africa, no. Pero remember, we all started in 1984 na wala rin naman. So ganun din yan kumbaga may experience sila na naging experience na natin. Pero it doesn't mean na kumbaga hindi na pinabayaan sila ng Panginoon or hindi nila may experience yung na-experience natin ngayon. Kaya nga ang tanong, bakit sa 8 billion na tao, 1 billion lang ang Christians, no? Sama-sama na 'yon, Katoliko, basta identified kay Kristo, no? It's because sabi nila dahil nagkulang ba ang Diyos no sa 7 billion? Pero tandaan natin, sa kanyang pag-ascend sa heaven, yung Great Commission, inatang niya sa balikat natin. So, madaming mga Kristiyano, they just decided na, alam mo yun, mag-maintain ng simbahan na edifice, mag-maintain na simbahan na tayo-tayo lang,
No, kaya it's ano maganda sa Church of the Nazarene. We're being encouraged to be global. Kita nyo ang local ministry natin na mission. Dapat ano lang yan sa mga community lang natin around LA. Pero tumatawid tayo ng Asia ng Pacific Ocean, no? To conduct missions in effect global. At saka ang tinitira natin leaders para ang effect puro simbahan ang tama. So uh, we produce more compared to others, yes, pero it doesn't mean na the Lord is, kumbaga, hindi siya gagalaw doon. No? May sarili lang silang timeline, kumbaga. Pero ako naniniwala kasi ako na the Lord is just, no, yung time frame natin at timeline natin. Kasi siya timeless hindi naman siya bounded ng time Kumbaga, ang dapat panghawakan lang natin, just ang Panginoon. Lahat ng opportunity na binigay niya sa atin, He will also give that opportunity to others from accepting Him to serving Him. No? So, yun po. As far as Africa is concerned, ngayon, one of the fastest growing sila sa Church of the Nazarene. Ang Church of the Nazarene is an indication lang naman ng marami pang ibang mga denomination. So I'm sure ganun din sila. So kaya pansin nyo, madaming migrations din dito ng mga pastors just to study dito sa US. Tapos babalik sila doon, di ba? So hopefully someday we can go to Africa din and makapag-mission din tayo doon. No? At makatulong tayo kahit papaano in our own little way. Thank you, Pastor. That's my point. So my point is, us here, everything that we have is already a blessing to God. Amen. Amen. We have no right, kaya nga nung sinabi mo kanina, nahihiya ka kay Paul. Dahil si Paul, beaten by a snake. He's been in prison. He was just walking. Wala pang aeroplano noon. Wala pa. And yet, ginagawa. So, which proves my point na the word burden for us right now ay nakakahiyang gamitin sa Panginoon. I know. At saka nakakaya sa Kasi First Church. nakakahiyang sabihin sa Lord, pinapahirapan mo ako. Sige, baka, kung talagang darating lang sa Jesus, baka masabunutan pa ako pag sinabi ko yun. Are you crazy? Oo. Diba yung burden? Talaga? Naka-aircon kayo, may kotse kayo, kumakain kayo sa labas, nag-aaral ang mga anak nyo, may insurance kayo, may pwede kayong burden. I think that was just my point. For all of us na nandito sa Amerika, yes, we struggle. We start something. Pero the opportunity is there to struggle and to start something. Diba? In other places, there is no opportunity. You struggle to death. Totoo yan. Hindi ba? Tayo binigyan na ng Panginoong Diyos. So it's just right for us to be thankful and grateful every moment of our life and be a blessing to everybody at the same time. And yun lang, that's paligay ko yun ng yun ang sinasabi sa akin ng Lord. Yeah, yun ang sa atin lahat yun ang sinasabi. Kasi nung nandun kami sa sa Bihawo, sa may Zambales, nag-minister tayo Yes. sa mga katutubong kapatid natin sa Maynila. Alam nyo, sobrang humbling experience sa isang pastor na galing ng Amerika. Na kasi that was the time talaga sobrang sakit ng tuhod ko. Pero tas talagang yung humid parang hihimatayin ka sa init. Pero yung mga tao na pinaghandaan ka nila ng pagkain, alam mo yun, tapos sobrang welcome kanila, tapos sobrang na-bless sila sa seminar, sa training. Tapos hanggang nung una kasi mahiyain sila Pero nung after ng training, syempre, nagtawa na kayo, naging loose na. So, napapapicture na sila sa'yo, yung mga ganun. So, parang sa akin sa experience ko, sabi ko, ang pangarap ko, someday sana madala ko yung mga youth namin dito. Kasi gusto ko makasalamuha nila yung mga youth ng mga ita. Kasi talaga yung humbling experience na mararamdaman mo. Yung, alam mo yun, parang mas lalawak ba yung panawagan sa'yo ng Lord na hindi kayo nabubuhay lang sa air condition na mundo ng Los Angeles. Amen. So, kumbaga,
kailangan yung madumihan ng kamay, kailangan yung, alam mo yun, nung last weekend, lahat kami walang tulog. Pero ang saya-saya pa rin namin pumunta sa simbahan ng Sunday. Alam mo yun, naglingkod pa rin kami na, kumbaga, alam mo yun, hindi kami maka-CR kasi baka may lumabas na ahas na alam mo yung mga gano'n na mahirap, no? Si Pastor Bong, nakita ko nahirapan siya dahil mainit sa umaga, yung tinulugan namin, malamig. So, kumbaga, kasi ano siya, kakaiba siyang setup. Hindi siya yung katulad ng the usual na pinupuntahan natin na ano. No? Pero hindi ganun yung family camp natin. Sa iba siya. Pero what I'm saying is, yes, I agree sa sinasabi niya, Timale, na kumbaga, nakakaya rin kay Paul, nakakaya kay Lord, di ba? Sa first church na nagtaguyod ng simbahan ni Kristo. Parang sila naglalakad, nakasakay sa donkey, ang init ng araw, halos kagatin ng ahas, shipwreck, kasi wala pang eroplano nun eh. Tayo, turbulence lang eh, takot na, di ba? Parang, kumbaga sa akin, pagka naisip ko itong ganito, tapos kung paano tayo proteksyonan ng Diyos ngayon at kumbaga ipakita yung pagmamahal niya, sobrang blessed natin. Amen. Yeah. Kaya ako, papasalamat din ako dahil inilagay ako ni Lord sa time frame na to na madami ka nagagawa, meron ng internet, merong eroplano. Kasi ang hirap siguro kung inilagay tayo sa time frame ng unang panahon, di ba? So, alam mo yun. Amen. Yun ang burden. Ang hirap nun. At habang nagmi-ministry ka pa nun, hinahabol ka pa ng Roman Empire nun. Alam mo yun, pinapatay ka, di ba? I mean, lahat ng apostles, Kung marami kang labada dito, Pastor, may washer and dryer. Yeah, I know. Hindi ba? Totoo yun. Burden ba yun? Marami akong labada, may washer and dryer eh. Yeah, kaya sa lahat ng bagay, no, matuto tayo magpasalamat, maliit man o malaki. Amen. Sa buhay natin, personal, sa pamilya, sa simbahan, 'di ba? Kahit nga every Sunday lang natin nagagamit yung building, pero biro mo, pinalaki pa rin ni Lord yung number natin. Saka nakakita na sarado yung simbahan natin 6:00 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi, Monday to Friday. Weekend lang tayo nandun. Pero imagine mo, pag sama-samahin mo yung numero ng 4 na kongregasyon doon, mas malaki pa rin tayo. Di ba binless tayo? Di ba? Kumbaga, kumbaga, dapat talaga makita natin din yung ma-appreciate natin kung ano yung ginagawa ng Lord sa atin, no? Sa ministry, sa buhay natin. Ayan. Thank you po. Go ahead, Rin. Thank you po. Sino pa ba? Tita Amy and Tito Albi, meron po kayong share po. Hi. Sige po, mag-share ako. Ang sa amin ho, ang pag-usapan namin yung number 2, where in your current season of life do you need to surrender control and let that refresh you? Kami po, since na nasa na kami, sa early 70s na kami, yung na-enjoy na po namin yung season of life of being nasa Pilipinas pa, being employees, ganyan, na may employment kami, na maayos naman, pareho kami nasa bangko, tapos na-enjoy na rin namin yung season of life of being young parents, and then na napaaral namin yung mga anak namin. So yun po, blessing yun sa Panginoon lahat, at na-enjoy po namin yung season na yon. Pero ngayong season na ito po, na nandito na kami sa Amerika, natatawa si Alvin, season of na talaga, surrender to Panginoon na ito. Kasi, syempre, wala nang ginagawa eh. Gusto naman namin magtrabaho pa, hindi na appropriate, hindi na dapat. Kasi parang dapat pakontento ka na lang kung anong natatanggap mong blessing sa Panginoon sa na to. Wala na yung striving for more income, for tama na yun eh. So,
Ang ang burden na lang namin yon sa season of this life. Yun ngang yung minsan na naiirita na kami or na parang ano ba ito, puro na lang doktor, puro doktor na lang tayo, punta sa doktor, ganyan. Kaya lang, minsan iniisip namin, kaya lang, pero blessed pa rin tayo kasi wala tayong binabayaran sa doktor. Kung hospital tayo, wala tayong binabayaran. Pagpunta natin doon sa mga doktor, sa ospital, meron pa tayong libreng transportation ng insurance. Yung ganyan po, ang laking hindi namin makukuha yan muna sa Pilipinas. So, ang ano po, talagang surrender na lang namin itong stage ng age namin na to na nandito na. So, kung may mga sakit man, wala na yan, andyan na yan. At saka yung minsan, yung malungkot kami kasi syempre dalawa na lang kami, yung mga anak namin may sarili-sarili ng buhay. Ganyan, minsan isang linggo minsan ka lang matawagan, minsan hindi pa. Kasi syempre busy sila sa pamilya nila, sa mga trabaho nila. Malungkot yun talaga. Kaya minsan gusto mo tumawag, baka naman nakakaistorbo ka, hindi ka sagutin kasi nga busy sa trabaho. Yun ang malungkot na side. Pero on the other hand, yung masaya na rin kasi nakita namin na maayos naman yung mga trabaho nila, maayos yung kalagayan nila ngayon bilang may mga pamilya na sila. So, ang sa amin na lang ngayon is yung season of our life now is all thanksgiving sa Panginoon at acceptance na lang sa inibigay sa amin ng Panginoon ngayon. Surrender. Fully surrender kahit na may mga sakit, ganyan. And all things. And yun po ang nagpapa-refresh sa amin na dapat kang maging thankful pa rin. Thankful, overflowing thankfulness sa Panginoon po. Yun po. Thank you. Yeah. Ako Dream, dagdagan ko lang yung sinabi ni Ate Amy na nakita ko kasi na sobrang refreshed sila nung nakasama namin sila sa mission trip. Kumbaga we enjoyed every moment of it, no. I mean, ako kung naalala mo Ate Amy, no, Kuya Alvin, may time na nandun tayo sa Taytay ng umaga, kakandak tayong training, tapos punta tayo ng Malabon ng gabi, alam mo yun, tapos na-traffic Tama. tayo ng 2 oras, pero we enjoyed it, alam mo yun, parang tawanan lang tayo, Opo, sobra. bibili lang tayo ng mani, alam mo yung mga simpleng bagay na pag-uusapan namin na, alam niyo, sana masarap kainin pansit Malabon at saka yung latundan na saging. Yung hinain Saging. sa amin, kung ano yung Ganon. pinag-uusapan namin. Yun na talaga binigay. Ayun, God is good na, Oo, totoo. I mean, kung hindi lang uuwi itong mga mag-asawan to, malamang sasama pa to sa norte. Pero, alam mo Ay, yun, oo. nakita ko kasi sa inyo na nakita ko siyempre medyo hindi naman ganun kadali para sa inyo na mag-hop on and hop off sa Grab, sa mga taxi o whatever. Pero na-enjoy nyo yung alam mo yun, yung kita ko na kumukuha sila ng picture, tumutulong mag-ayos ng upuan, alam mo yun, nagsiserve, alam mo yun, talagang nakita ko na how they enjoy it kahit na mainit, nakangiti kami lahat, na masaya kaming, para lang kaming mga high school na barkada na gala ng gala. Opo. Tapos, alam mo yun, I mean, ako na-enjoy ko yun yung moment with you guys eh. Nasa IPNTS tayo, sa Taytay, sa Malabon, kina Pastor Tika, sa Montalban, alam mo yun. So, hindi madadaling puntahan yung mga lugar na yun, no? Pero nakita ko na yung contentment nila talaga nasa paglilingkod sa Panginoon. So I hope someday we can Sobrang, Pastor, sobrang totoo yung sinabi mo, humbling experience po yun. Kaya nga, yun, Saka sobrang, yung first hand na experience yung Ate Amy, yung how the people reacted ay, dun oo, yun nga. Oo, sobra. kasi alam mo, doon ako nahihirapan explain sa church kasi parang ang lalabas, nagyayabang ako, alam mo yun.
Pero Naku. I hope na they will see it in a way na we see it. So we saw it na perspective na nandun tayo, na how they Naku. reacted, how they were so thankful sa church natin na pinadala nila yung team. Na alam mo yun na hindi pa nagsisimula yung training, nangongontrata na ay agad Ngayon, pabalik. kailan kayo babalik? Pabalik. Kumbaga alam mo yun, tapos yung impact yung impact kasi sa kanila habang buhay yun eh. Yeah, Yeah. totoo. Tsaka yung sa mga nasasakupan nilang simbahan, habang buhay yun eh. Kumbaga, so, kaya that's why I'm glad na sinishare ko sa mga nakikinig sa atin. Yung perspective nyo. Kasi naalala ko noon, sabi sa akin ni Kuya Alvin, alam mo, kung nagdala tayo ng gamot dito, ubos na yan eh, sa loob ng 1 buwan eh. Alam mo yun. Pero itong sinishare natin sa kanila, itong mission natin, ang impact nito, hanggat buhay sila. Di ba? Habang hiya, O, hindi oo. napapanis eh, kumbaga. So, yun, no, tsaka yung nakita nyo yung paano tayo ina-accept, yung hospitality nila, di ba? So, yun, para sa Totoo po akin, yun. yun, pag-surrender din sa Panginoon yan eh. Kasi pwede naman din natin gawin yun eh. Pwede tayong manatili sa comfort zone natin dito sa LA. Alam mo yun? Kasi ang hirap bumiyahe ng eroplano, everything. Pero yun na nga, I mean, mahiya din naman tayo dun sa mga naunang Kristiyano. Di ba? Parang sila nga, wala silang sasakyan. Di ba? Tayo, pipindot lang tayo sa app. Darating na yung Uber, di ba? Oo nga. Yeah. Thank you, Dick. Thank you, Kuya Alvin, Ate Amy, sa pagsama sa amin. Thank you din po. Thank you din. Sana makasama ulit. Next time ulit. At Okay. madami tayong mga masasarap na food na pinagsaluhan sa mesa, sa may ano yun, yung Little Quiapo, yung mga restaurant na Oo, Little Quiapo. ang sasaya ng mga ano namin. Biro mo, halimbawa, katulad nun, yung sa Quezon City. Simula tayo umaga, di ba? Paglabas natin, madilim na. Kasi nga, nag-training pa tayo, everything. Pero nakita mo ba yung mga tao umuwi? Hindi, di ba? Nakita mo ba sila na bore? Hindi, di ba? Kumbaga, nandun yung spirito ng Panginoon eh. Nakakatuwa lang na ginagamit tayo dun. Oo nga. Thank you po. Thank Super, you. super, super saya po. Amen. Experience. Go ahead, Rin. Thank you po. Amen. Thank you po. Last but not the least, si Tita Pepot po. Mayroon po kayong i-share po, Tita Pepot. Nakakatuwa na may sharing ni Amy, parehong-pareho kami. Sa akin po siguro, a little nostalgic. Number 1, what daily habits drain you and how can you pivot to be fed by His Word? Sa akin po, kasi ako po yung taong hindi mo pwedeng ikulong sa bahay. Ngayon nakakulong ako sa bahay. Parang yun po ang daily habits paggising mo sa umaga, ano na naman ang gagawin mo? Saan ka pupunta? Hindi ka naman makagala, wala kang kasama, ganyan. Yun yung parang nakaka-drain. Para bang nakakabore na ano ba to? Totoo pala yung sabi nila na pag tumanda ka sa Amerika, mag-iisa ka na lang malungkot. Kaya sabi ko nga, mas gusto ko talaga sa Philippines kasi sa Philippines hindi ako nakukulong sa bahay. Andiyan lang ang Mega Mall malapit, ang Divisoria. Pero ang ginagawa ko na lang po, yung mga preaching sa YouTube, yun ang pinakikinggan ko. Lalo na especially sa CCF kasi maganda mga preaching nila. Tapos hindi na rin po ako masyadong makapagbasa ng Bible dahil may problema ang mata ko. So talaga hanggang sa preaching lang ako nakikinig. Kagaya nung last week, yung Thursday, last day natin sa fasting, gusto ko pa rin umaten. May tumawag sa akin, magre-reunion kami ng mga high school friends ko, mga barkada ko ng high school. So, malaking bagay po sa akin yun. Kasi sabi ko, Lord, pasensya ko na, hindi na ako maka-attend ng last day namin sa fasting kasi pagkakataon ko na to para makalabas kasi wala kang nagsasama sa akin. So, talagang sa word lang, makikinig na lang ako sa TV. Tsaka yung pagpunta-punta ko kay Caleb, malaking bagay. Kahit pa paano, hindi ako nabubore. Pero ang hirap talaga palang mag-isa. Totoo pala yun. Kaya yun lang po. Thank you.
Amen. Thank you po, Tita Pepot. Okay, so I think that's it po, Pastor. Thank you po. Yun po lahat ng mag-ano na po tayo. Mananalangin. Prayer na po tayo. Sarap ng tsikahan natin eh. Praise the Lord po. Yes. I also pray na dumami po yung ating mga pwede po participants dito po sa prayer meeting para po mas lalo po natin ma-encourage ang isa't isa, ma-pray po natin ng ating mga individual needs. Mm. Tapos lahat po ng mga prayer request magiging ano po, magiging testimony po siya, magiging praise report po. Amen. Tsaka prayer leaders, no? Kasi Tsaka po ngayon, prayer leaders. kasi ngayon, 6 lang eh. So, every 6th Wednesday, so parang 5 Fridays yung day off mo. On the 6th Wednesday, doon ikaw na naman. Eh kung halimbawa 12 yan or 10 yan, o di ang tagal mo bago ikaw maging leader. So alam mo yun, hindi ka masyadong ano, nakakapagpahinga ka na mahaba, di ba? So, kumbaga, ang prayer natin, yung mga leaders, dumami ulit. Kasi dati madami, di ba? So, kumbaga, kapag tinatawag kayo ng Lord, mag-lead ng devotion o mag-facilitate ng prayer, sabihin nyo lang sa amin kasi siyempre, kailangan natin ng prayer leaders. Ayan, di ba? Ako po, Pastor, parang twice every rotation kasi tinutulungan ko po si Jasmine. So, Okay. yun po. Okay, sige, dako na po tayo sa prayer. Mm-mm. Okay. Mag-assign po ba tayo, Pastor, ng ano? Sige, Magpe-pray po mag-assign ka. Oo, mag-assign ka. Sige. Sige po. Diyan muna, Church of the Nazarene. Church of the Nazarene. Si Flair. Si Ate Flair. Sana po i-edit po natin siya. Sige po natin si Ate Flair. And then dito po, complete healing po. Ako, palagay mo dyan. Gusto mo. Sige po, PJ. Isa na lang po ba to, Pastor? Pati po yung various prayer requests? Yeah. Isa na lang yan. Oo. Sige po. Yung buong slide na isa na lang magpipray. Para mabilis din. Sige po. And then sa connecting events, lagay po natin si Tita Pepot. Pwede po kayo dito. Tita Pepot na lang. Okay po. Sige po, start na po tayo. Okay. Po tayo sa Okay, start na po tayo sa ating panalangin. Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord, for the lessons you have given us, Lord God. Lord, we are so blessed, Lord God, to have this freedom and comfortable life, Lord God, to minister, to do your work, Lord God. And we pray, Lord, na dumami pa po ang inyong workers, Lord God. The harvest is plenty, but the workers are few. And we need to double time, do this double time because you're coming back soon, but we need to still find rest, Lord God, because we need to trust in you that you will continue to replenish our strength, Lord God, and and rejuvenate us, Lord God, and you will be the source of oil that will keep on burning our flames, Lord. And Lord, we praise you, Lord God. We worship you. We give you all the glory, Lord God, sa aming buhay. All the blessings, Lord God, come from you. You are faithful, Lord. You're worthy, Lord God, of all the praise, Lord. And Lord, we pray for forgiveness, Lord God. May you clean our hearts, Lord God. Make it to become white as snow through your blood, Lord Jesus. And may you remove anything that is not pleasing to you, the things that we have said, done, and thought of, Lord God, na hindi po kalugod-lugod sa inyo. May you remove it, Lord Jesus. And help us, Lord God, to do your will always. Please keep us away from temptation, Lord. And we thank you, Lord God, for all the
the praise reports that were shared and all the testimonies, Lord God, that were shared, all the good things, the bad things, Lord God, because you are still faithful, Lord God, sa amin, and everything we will still continue to worship you, Lord. Thank you for our church, for our pastors. Thank you for our families, Lord God. Thank you for the answered prayers, Lord God. There's so much to be grateful for, Lord God. And we just pray, Lord God, that may you continue to help us grow individually, yung aming spiritual growth, Lord God. May we continue to burn for you, Lord God, to have that zeal, Lord God, not be lost. Um, just give us strength, Lord God, in our daily walk with you, to not be lazy in reading our Bibles or worshiping or listening to more of your word, Lord God. Lord, we just trust in you, Lord God, and we love you, Lord. And Lord, we pray for our birthday celebrants of July. We pray for Tyron, Lord God, that magpatuloy siya na sa kanyang school, that he will get the high grades and do well at school. Pray for Maureen and Brother Dennis and Sophia sa kanilang family. May you bless them, Lord God. Pati na rin po si Jasmine, si Giselle, and Janelle, the Bondocs, Lord God. May you give them good careers or bless their family. And lalo po si Brother George na please give Brother George healing, Lord God. And pray for Julio. We pray for Allison, Lord God, na tinatapos po ang, malapit na po matapos lahat ng subjects and makuha na po niya yung kanyang diploma and her transcript of records so she can um, finally find a job and do the career that you want her to have, Lord. Pray for Brother Daniel to be to please give him strength, Lord God, sa kanyang work, and makapag-provide po sa kanyang family. Pray for Edwin Anderson, Lord God, who's 80 years old. Na give him more more birthdays, a long life, good health, Lord God, and na magamit niyo po siya sa ministry. And we pray for Pastor Rave, Lord God, who's a blessing sa aming church. May you continue to bless him, his family, si Sister Girly, and their children, Lord God. We just pray um, na give him good health as well, and na yung kanyang mga children would draw near to you, Lord, and ang kanilang mga grandchildren, Lord God, and generations to come would just all grow to get to know you and love you, Lord Jesus. And we pray for our July anniversary celebrants, Sina Janine and Dudes, and Nympha and Roman Rodriguez, Christina and Maxime. Pray for myself and my wife, si Abby and si Tito Boots. Lord, we pray for these couples who celebrate their anniversaries, Lord God. We pray that may you be the third cord, the center of their marriage, of their families, Lord God, that what you bind, you will not be separated, Lord, in Jesus' name, that they will continue to grow stronger as a couple and keep them away from temptations, from bad influences, and may you continue to help them be stronger as a couple and stronger with stronger faith, Lord God, to do your will, Lord Jesus. And we pray for our campus, the Church of the Nazarene Filipino congregation, the English congregation, Spanish, North Korea and South Korea. We pray for peace, Lord God. May there be unity. May we all focus, Lord God, on your great commission, Lord God, to make disciples of this earth, Lord. And we rebuke any pride, any jealousy, and may you grow each congregation, Lord God, not just in numbers, but also spiritually. Send more workers, Lord God, to do your ministry. And we just entrust to you our campus in Jesus' name. And also we pray for the global church, also our
generals, district generals, Lord God. May you bless them, continue to anoint them, give them discernment, Lord God, on what to do to win more souls for you, Lord Jesus. And may I ask Sister Flair to lead us in prayer for um, the Church of the Nazarene. Thank you, Sister Flair. Yes, Lord. We come to you today and we pray for the Church of the Nazarene. We thank you, Lord, for the leaders that you have installed in our church, oh Father. Continue to bless them, oh God. And the names that I will mention, Lord, I pray that you would strengthen them, that they would have the heart of David, that they would have the wisdom of Solomon, that they would be faithful like Abraham, and they would do wonders for your name like Moses. Lord, I pray for our general superintendents, Usyk, Croker, Campbell, Sandberg, Daniel, Sarmiento, our district superintendent, um, Pastor Mark Lehman, our LA District Advisory Board, all the LA churches, all the LA pastors, even our local church board, oh Father, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Curly at the LV, Brother John. I pray, Lord, that you would give them strength, wisdom, and anointing in whatever their hands would do, oh Father, the ministry that they would handle would grow. I also pray, Lord, for the La Filnas pastoral staff, si Pastor Jeff, si Pastor Norbert, Pastor Bong, si Pastor Rave, at saka si Pastor Cled. I thank you for them, O God, for being faithful to their calling. I pray, Lord, that you would strengthen their hearts, O God. And Lord, I pray that they would feel the love that yung mga church, yung kanilang, kami Panginoon, we would be able to let them feel that we love them and we support them, O Father. Lord, I also pray for the English leaders, Joshua, Belia Tigila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, together with the Spanish congregation, Juan and Lina Fajardo, Gladys Rosales, for the South Korean pastors, Kisan Lee, Moon Hee Lee, and for the North Korean, Haesuk Lee, Junwan Lee. I pray for them, Lord, that whatever the language spoken, whatever the culture, Lord, we are all one, oh Father. And I also pray for these leaders, oh God, that they would be able to grow in number, not just in number, but in faith in you. I also pray for the MCB staff, Star and Curtis. I pray for your blessings to be upon them. Also for the school, the New Covenant Academy. Lord, I pray for this school that they would also increase in number, and Lord, they would also make a name in the academy. Also pray for the Filipino NAS churches, Pastor Deet, Pastor Sani, Pastor Dondi, 165 world areas, and 30,747 churches with 2,724 and 6 members, oh God, all for your glory, oh Father. Thank you for these leaders. Thank you for these numbers. It all came from you, oh God. Lord, I pray for your continuous blessing to be upon the Church of the Nazarene. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po, Sister Flair. PJ, kindly lead us po sa complete healing po. Thank you po. Amen. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy kami sa attitude ng panalangin, Panginoon. At tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang mga sumusunod, yung excessive bleeding, Panginoon, si Sister Minnie. We pray, Lord God, na kayo pong umipo sa kanya, yung mga results ng test niya sa Kaiser at yung kanyang pagpa-check up, Lord God, will be handled by you, Lord God. And we claim healing, Lord God. We also lift up to you si Joel Yabut, Lord God, na nakaranas po ng head injury, Lord God, na mapabilis po, Panginoon, yung pag-recover niya. At ganoon din po, Panginoon, si Derek, Panginoon, na meron diabetes, yung bata na nangangalang Derek, Panginoon. We pray, Lord God, na ipuin niyo po sila
at pagalingin niyo po, Panginoon. Ganito, Panginoon, ang mga tuhod ni Pastor Bert at ipuin niyo po ito, Panginoon, at ibalik niyo po sa kanyang kalakasan na muli siya makatayo, makalakad at magawa, Panginoon, yung mga gusto niyang gawin, Panginoon. Tataas namin sa inyo, ganun din po si Kuya Alvin. Salamat po, Panginoon, sa successful na stent procedure. Bukas naman po, Panginoon, si George naman po, dalangin namin ang safe at successful na stent procedure at complete healing, Panginoon, sa kanila. At sa mga susunod pang procedure, kung meron pa man, Panginoon, we pray, Lord God, na kayo na po ang magtanggal, Panginoon, na anumang bara. Pero kung kailangan man, Panginoon, ng stand, Lord God, kayo po, Panginoon, ang mangunguna. At nasa kamay niyo po, Panginoon, ang kagalingan. And we claim healing in Jesus' name. Ganyan, Panginoon, si Pastor Sunday na magkakaroon ng surgery. Itong mga sa katapusan, Panginoon. We pray, Lord God, na maging successful ito, maging maayos, makabalik na po siya, Panginoon, sa simbahan at makapaglingkod po siya muli. Ganyan, Panginoon, at tiyataas namin ang nanay ni Tita LV, si Nanay Leonila. Nadulas po siya, Panginoon, natapos sa Panginoon yung kanyang surgery, Panginoon, at maayos po siya na makapag-recover, Panginoon, at maibalik, Panginoon, yung sigla niya, Panginoon, at mahabang buhay pa. We also pray, Lord God, kay Tatay Tony. Salamat, Panginoon, kanina ay kakatapos na lamang kanyang MWF schedule na uh, uh, dialysis. We pray, Lord God, na patuloy niyo po siyang ingatan, mainom niya yung tamang gamot, maging consistent siya sa pagdadialysis para po makarecover, Panginoon, ang kanyang katawan at makabalik sa normal. We speak of healing in Jesus' name. Kanina kay Lola Fe sa kanyang kidney, panghihina ng kanyang kidney at sa kanyang inflammation sa liver. We pray, Lord God, na kayo pong humipo dito at pagalingin niyo po, Panginoon. We pray, Lord God, na burahin niyo lahat ng eczema at saka rashes ni Baby Caleb. We claim this in Jesus' name. Also kay Tita Pepot, yung frozen right shoulder, yung mammogram result niya, at yung blood test niya bukas, Panginoon, ay magiging okay lahat, Panginoon, sa inyo pong pag-aaruga, Panginoon. We pray, Lord God, kay Hazel, maging successful ang throat surgery at speedy recovery para sa kanya. Salamat, Panginoon, sa infusion, Panginoon, kanina ni Kuya Vince. We pray, Lord God, na okay lahat ng blood work niya at yung sakit ng ulo at mawala, Panginoon, at bigyan niyo po siya ng kapayapaan, Panginoon. Tanggalin niyo po yung trauma, Panginoon, at bigyan niyo po siya ng assurance na siya po ay totally pinagaling niyo na at makakapag-pickleball na siya talaga ng malayang malaya, Panginoon. We pray, Lord God, kay Ate Susan, kay Patrick Noel, na sila ay makalakad ng muli. At ganun din kay Tita Eva, yung kanyang lump, Panginoon, ay mawala. We pray, Lord God, kay Ate Faith, yung kanyang hand pain ay patuloy niyo pong hawakan, Panginoon, at tanggalin, Panginoon. We also pray for body's complete healing kay Ate Malin, kay Ate Mai, kay Virgie Sabino, kay Tess Hernandez, kay Dandan, kay Nanay Suling. We pray, Lord God, na anuman yung kanilang nararamdaman, Panginoon, ay alisin nyo at paggalingin nyo po sila totally, Panginoon. We also lift up, Panginoon, sa inyo, si Eder, yung car accident ay masettle na maayos. Sa tulong ninyo, makapasa po si PQ sa kanyang bar exam. Maalala niya lahat ng kanyang nire-review. Bigyan niyo po siya ng relaxed mind at maging maayos, Panginoon, ang kanyang pag-exam hanggang sa kanyang sa 3 araw na yon na pag-exam at sa kanyang pag-hotel, Panginoon, ingatan niyo po sila. We pray, Lord God, sa lahat ng mga managers and employees ng Hollywood Housing, ganyan din ng mga tenants nito, Panginoon, na sa araw na operations nila, gawin niyo pong safe, Panginoon, at no untoward incidents. We pray, Lord God, na good health for all members namin, safety for all driving, lalo na yung mga youth namin. We pray, Lord God, yung mga naka-night shift duties na ingatan niyo rin po sila, Panginoon. We pray, Lord God, kay Tita Pepot, salamat sa pag-approve niya ng transportation renewal niya. We pray, Lord God, na bigyan siya ng longer expiration date. We pray, Lord God, na safe travel, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nakabalik na po ang mga sina Zoe, Sardita at Narciso. We also pray, Lord, kay CJ, kay Tyron, sa akin po, Panginoon, sa aming application sa N400. We pray, Lord God, na
magkaroon ng work muli si Janelle at comfort and peace, Panginoon, sa pamilya ni Willie, Panginoon, sa pagpanaw, Panginoon. We pray, Lord God, kay Pastor Bong sa guidance sa kanyang workplace. We all pray this, Lord God, and lift up to you. And we believe that all these prayer requests will be turned into testimony someday. In Jesus' name, amen. 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 Tita Fepat, are you available po? Lord, we pray for all the connecting events, evangelism, discipleship programs, projects, mission trip, and church planting. We pray, Lord, for the senior kids and VBS, and on August 1, we pray, Lord, for all the kids na mag-enjoy po sila, matuto po sila kung ano man po, Lord, mga lessons at saka mga activities na gagawin sa VBS. And we pray for all workers na sana po marami pong mag-commit. And we pray also, Lord, na sana po madagdagan ang mga kids na a-attend ito para makuha po nila kung ano ang purpose why we are having this VBS. On August 3, oh Lord, we pray for Sister Minnie speaking engagement in Texas Church. We pray, Lord, for Sister Minnie na magkaroon po siya ng wisdom at kung ano pong topic ang kanyang i-deliver, Lord, we give her the wisdom para yung pong mga a-attend sa church na ito ay ma-encourage at maging more closer sa inyo at ma-achieve po nila kung ano man po ang purpose ng singing engagement ni Sister Minnie para kung ano man po yung pagpunta niya doon na hindi po masayang yung trip at ma-achieve po niya ang purpose niya, Lord. We pray for August 7 for the Alab Disciples Night, yung bowling po nila na sana po mag-enjoy ang mga youth namin, Lord. At ingatan niyo po sila habang nandun po sila sa bowling lane, O Lord. At makauwi rin po sila sa kanilang tahanan sa gabi. We pray for the Irog Post Podcast, 9 p.m. Zoom. We pray, Lord, for all those who are attending this Irog Podcast. At Lord, sana po, Lord, ma-achieve ko kung sino man po yung nag-host ng podcast na ito. Give her also the wisdom para ma-relay po sa mga uma-attend ang purpose ng why they created this ministry, O Lord. We pray for August 21 for the Kila Discipleship Night. Mag-enjoy din po sila lahat, Lord, at maging more closer ang kanilang relationship sa pag-attend sa dakilang discipleship na ito at maging masaya din po sila, Lord. Gayon din ang aming Busilak Discipleship Night na mag-enjoy din po ang bawat isa sa amin, Lord, at maging more closer din po relationship at kung ano man po, Lord, purpose ng bawat discipleship night na ito, ma-achieve din po namin, Lord. On September 27, our 42nd anniversary, we pray, Lord, for all the members na sana po maka-invite po kami ng mga bisita, maka-invite po kami ng marami pa at madagdagan po ang aming through this anniversary, Lord, ay magkaroon po kami, Lord, ng mga new members na makakilala rin po sa inyo at maging masaya po ito, maging successful. And we also pray for Pastor Jeff na kung ano man pong message ang bibigay niya sa anniversary ay tumatak po sa mga puso namin, Lord. October 9 to 11, Dakila Men's Retreat tentative. We pray, Lord, na kung ano mang schedule ang bibigay sa dakilang ito, ngayon din po sa Busilak Ladies Retreat, ma-push through po ito, Lord, at marami rin pong umattend para lalo pong lumago ang aming magkakilala sa inyo at maging close po kami lalo sa inyo, Lord. We also pray for May 28 to 30, 27, Spring Family Camp Memorial Weekend. Lord, we pray also for this family camp kung saan muna po namin gagawin. Sana po makakuha po kami ng magandang place, safe place, na accessible sa lahat, sa young and the old, especially sa mga seniors sa amin po, Lord. At sana po maging masaya din po ito at maraming maka-attend. And we pray also, Lord, na sana po lahat ay makapag-raise ng fund para makapagbayad po sa kamta ito dahil malaking bagay po ito sa bawat family, Lord. We also pray for the 31st General Assembly and Conventions. Kung ano po purpose nito, Lord. We pray, O Lord, na maging successful at marami din po umattend dito, Lord.
for third mission trip in Bicol District. We pray, O Lord, for this mission, Lord. We know, Lord, that you are using our mission members na nagpupunta po sa Philippines to bring to lecture them, O Lord, at saka nagbibigay ng mga yung mga ginagawa mo po nila doon. At pray also, O Lord, na ma-provide po ang kanilang pangangailangan sa plane ticket, O Lord, kung sino man po ang babiyahe. And we pray also for all the people who will attend this mission trip sa Bicol, na makakilala rin po sila sa inyo, especially, Lord, sa mga hindi pa po Kristiyano, O Lord, na tumanggap po sila, Lord. We know, Lord, na you will use our mission people, O Lord, para madala po nila yung mga hindi pa po Kristiyano na maka-attend at makarinig ng inyong salita. Thank you po, Lord, sa lahat ng ito. We believe, O Lord, and we pray that all this will be successful. And ano man po ang purpose namin, Lord, they are all for your glory, O Lord. So we are all glory and honor belongs to you, O Lord. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Thank you po, Tito Pepot. Feel free to unmute your mic kung meron po kayong gusto mo ipag-pray na kinakausap po kayo ng Holy Spirit. Thank you po. Praise God. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa aming mga nailahad na mga panalangin sa inyo sa harapan ng iyong trono ng iyong biyaya. At nawa, Panginoon, ang lahat ng mga dalangin ito ay naging mabangong samyo sa inyong tahanan, Panginoon. Sa aming pamamaya, ayan mga ikaw pa rin ang aming maranasan, ang iyong mayamang biyaya. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. 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 Ayan, buksan na po natin ating mga bintana at tayo mag-picture-picture na. Ayan, ba tayo bumukas ang bintana ko? Ayan. Ayan, okay, Docs. Alright. Ano, Kuya Alvin? Okay ka na? Ayos na, ayos na. Sakap ka na ng kape. Bago na naman. Pwede na. Tama-tama. Mag-barbecue tayo sa Sunday. Okay, at the count of 3. 1, 2, 3, and smile. Okay, guys. Maraming salamat sa inyo. And I will Thank you see po. Pastor Bert, get well soon. We Get well miss soon. Yeah, you. salamat po sa mga dalangin nyo. Miss ka na namin. Opo, makakabalik tayo. Bert, pagaling po. Pastor, pagaling kayo. Huwag na kayo Get well soon sumama po. sa amin nila, Pastor Jeff. Huwag na kayo mag-member sa mga tuhod gang. Huwag na kayong dumagdag, Pastor. Yeah, Puno na ba ang membership? Hindi pa Puno full na. membership yung sa akin. Ano pa lang, kalahati pa lang. Opo, ingat. Ayan, sige. Bye. Thank Okay, you po. see you Good Sunday. night. God bless. Salamat po. Bye. Thank you, Good night Brother po, good night. Alden. Thank you. Happy anniversary, Good night, Anastasios. Oh yeah, happy Thank you po. Thank you anniversary. po. Good night.